Ang tunog nga makina, mabagal at paulit-ulit, ay tila isang malalim na pahinga sa gitna ngang katahimikan ngang dilim. Si Elias ay nakasandal sa malamig na pader ngang parking lot, ang ingay ngang kanyang sariling pulso ang nakpapatahimik sa kanya. Sa ilalim ngang Upton Mall Parking, 36 Cent, Corner Sembilan Ave, Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila, ang hangin ay nananatiling matamlay, may bahid ng usok ng sasakyan at amoy ng goma, ngunit may isang kakaibang halimuya na sumasama rito, isang pabango na matamis at malalim, tila galing sa nakaraang buhay. Nagpapabalik sa kanya sa isang panaginip na paulit-ulit niyang nararanasan, ngunit hindi niya lubos na maunawaan. Isang panaginip ng isang hardin ng ngabulong sa dilim, ng isang pangakong hindi natupad. Nagulantang siya nang marinig ang tunog ng takong na humahabang sa semento. Hindi ito karaniwang ingay ng mga sapatos, may kakaibang ritmo, tila musika ng isang nakaraang panahon. Ang natuno ay naging mas malapit, nagbabanta ngunit kakit-akit, naghahatid ng isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Sumilip siya mula sa anino, ang kanyang mamata ay naghahanap ng pinagmulan ng tunog. At doon niya nakita, isang bigura ang papalapit, tila nababalot sa isang ulap ngang liwanag mula sa malalayong ilawng parking lot. Ang baba ay may mahabang itim na buhok na umalon sa kanyang likod at ang kanyang tindig ay naglalaman ng isang pamilyar na dangal, tila isang alaala na matagal nang inilibing. Nagkaroon ng isang napakabagal na pagliko ng kanyang ulo at ang kanilang mamata ay nagtakpo. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang ingay ng makina ay naglaho, ang amoy ng usok ay nawala. Tanging ang titik niya ang kanyang nakita, ang malalim na kayumanggi ang kanyang mata na tila may laging hinahanap. Elias, ang boses na lumabas sa labi niya ay hindi nagdadalawang isip, punong isang pakilala na lumampas sa oras at espasyo. Ang pangalan niya, paano niya nalaman? Ang kaba sa dibdib ni Elias ay nagpatuloy, ngunit hindi ito takot, kundi isang masiding pagkamangha, isang pakilala sa isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya alam na nawawala. Paano mo ako nakilala? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang babae ay ngumiti, isang malungkot na ngiti na nagpatuno ng isang kor sa kanyang puso. Ikaw pa rin yan, aniya. Ang kanyang mata ay nanunubo sa bawat sulok ng kanyang mukha, tila sinusuri ang bawat pilat at guhit, ang bawat pagbabago na dinalang panahon. Hindi ka pa rin nagbabago, Elias. Lumabas siya mula sa anino, ang kanyang mga hakbang ay mabigat ngunit determinado. Sa bawat paglapit niya, mas lalong nagiging maliwanag ang mga alaala, ang pabango, ang ngiti, ang mata. Nagulantang siya sa isang pamilyar na sakit sa kanyang ulo, tila may isang bintana na nakaraan na pilit binubuksan. Nakita niya ang isang hardin, mabulaklak na puti, at isang araw na puno ng pangako. Nakita niya ang kanyang sarili, mas bata, mas maligaya, may hawak na kamay ng isang babae na may parehong mata, parehong ngiti. Ang matunong ligmaan ay dumating, sumisira sa kanilang kapayapaan. Isang sumpa, isang paghihiwalay. Elena, ang pangalan, ay lumabas sa kanyang bibig nang hindi niya namamalayan. Tila isang panalangin, isang paghahanap na matagal nang nawala. Ang mga mata ng babae ay napuno ng luha. Sa wakas, naalala mo ako, aniya, ang kanyang tinig ay basag. Sa sandaling iyon, hindi mahalaga kung paano, kung bakit o kung saan. Mahalaga lamang na narito sila, magkasama muli sa isang parking lot sa gitna ng isang modernong lungsod. Ang kanilang mga kaluluwa ay naglalakbay sa mga siglo upang muling magtakpo. Ang simoy ng hangin ay tila nagbago, nagdadala ng sariwang amoy ng ulan na nalalapit, nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Ngunit ang amoy ni pabango ni Elena, ang kanyang presensya, ay nagdala rin ng isang matamis na kirot, isang paalala na ang nakaraang pag-ibig ay madalas na may kasamang malalim na sugat. Pinahintulutan niya ang kanyang sarili na pagmasdan siya, ang kanyang buhok mas mahaba at mas makintab kaysa sa alaala niya. Ang kanyang balat, tila pinino ng panahon ngunit may bakas pa rin ng pamilyar na lambot. Ang bawat detalye ay nagpapaalala sa kanyang na fragment ng kanyang panaginip, ang kanyang tawa, ang kanyang tinig, ang init ng kanyang kamay. Ito ay hindi lamang isang pagtakpo, ito ay isang muling pagising ng isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog.
Ang tanong ay hindi na kung sino siya, kundi kung ano ang kanilang muling pagtakpo na ito. Isang pangako ba ito o isang paalala nga isang sumpang naghihintay na matupad? Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ngang hindi nasasabing mga salita ng mga nakaraang buhay na nagbabanta na lumabas sa kanilang mga alaala sa ibabaw ng Uptown Mall. Ang mga ilaw ay kumikinang tila walang kamalay-malay sa drama na nagaganap sa ilalim. Ngunit para kina Elias at Elena, ang mundo ay umikot lamang sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung paano sinimulan ni Elias, ang kanyang tinik ay nautal. Ang kanyang isip ay nagtatangka na unawain ang hindi maunawaan. Ang mga panaginip niya ay laging malabo, parang ulap. Ngunit ngayon ay unti-unting nagiging malinaw. Ang hardin, ang bulong, ang pangako, ang walang hanggang pag-ibig. At ang biglaang pagdating ng karahasan, ng paghihiwalay, may mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag. Elias, putol ni Elena, ang kanyang ngiti ay mas malungkot ngayon. Ang eting pagtakpo, ito ay isang himala. O marahil ito ay tadhana na nagtatapos sa sinimulan ng nakaraang buhay. Ang kanyang salita ay nagdulot ng isang matinding pagkalito sa loob ni Elias, tadhana, nakaraang buhay. Ang mga konseptong ito ay tilam nga anino lamang sa kanyang isip, ngunit ngayon ay nagsisimula itong mahugis. Kung ito nga ang tadhana, ano ang naghihintay sa kanila? Ang kanilang nakaraang paibig ay nagtapos sa trahedya. May pag-asa ba para sa kanila sa buhay na ito? O sadyang inuulit lamang ng tadhana ang kanilang mga pagkakamali, ang kanilang mga kalungkutan? Ang parking lot ay nanatiling tahimik, ngunit para kay Elias, ang katahimikan ay punoeng-tunoeng nakaraan. Ang hangin ay tila na dadala nga bulong nga multo nga pangako na hindi natupad, ng galuhan na hindi naubos. Ang amoy nga pabango ni Elena ay mas lalong lumalakas, tila isang pangako at babala. Elena, muli niyang binanggit ang pangalan. Tila sinusubukan kong tunay nga ito. Ano ang nangyari? Ang mapanaginip ko, ang mga ito ay laging nagtatapos sa sakit. Humingang ang malalim si Elena. Ang kanyang nga mata ay lumayo, tila bumabalik sa isang malayong nakaraan. Mahabang kwento, Elias, mas mahaba kaysa sa isang buhay. Ang kanilang muling pagtakpo ay hindi isang simpleng pakikita nga dalawang estranghero. Ito ay ang pagtakpoong dalawang kaluluwa na nakatali sa isang sumpa, sa isang pag-ibig na lumalampas sa oras. Ang kanilang mga puso ay sabay na tumibo. Tila nagtatangka na bawiin ang nawalang panahon, ang mga taon, ang mga siglong paghihiwalay. Sa ibabaw ng lupa, ang buhay ay nagpapatuloy, abala at maingay. Ngunit sa ilalim, sa lilim ng konkretong istruktura, isang sinaunang pag-ibig ang muling nagising, nagbabanta na bumalot sa kanila sa kanyang matamis at nakakawasa na yakap. Nakpatuloy ang gabi, ang mga minuto ay nagiging mga oras. Nakwentuhan sila hindi tungkol sa kanilang kasalukuyang buhay, kundi tungkol sa mga fragment ng kanilang nakaraang buhay na unti-unting lumilitaw sa kanilang mga alaala. Tungkol sa hardin, ang mga bulong, ang digmaan, ang mga salita ay lumabas mula sa kanilang mga labi ng walang pag-aalinlangan. Tila matagal nang nakaimba sa kanilang mga puso. Ang bawat salita ay nakdadala ng bigat ng 1,000 taon, ng isang pag-ibig na hindi kailanman nawala. Sinubukan ni Elias na iugnay ang mga nangyayari sa mga lohikal na paliwanag, ngunit walang anumang lohika na makapagtutugma sa kanilang nararamdaman. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis, ang kanyang isip ay naguguluhan, ngunit mayroong isang kapayapaan na sumabay sa lahat ng ito. Ang kapayapaan ng isang kaluluwa na sa wakas ay natagpuan ang nawawalang kalahati. Hindi ko alam kung paano tayo magpapatuloy mula rito. Elena, aniya, ang kanyang tingin ay nakatitig sa kawalan. Hindi natin kailangan malaman ngayon, Elias. Sagot niya, ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa kanya. Ang init ng kanyang balat ay nakdulot ng isang kuryente sa kanyang sistema, nagpapaalala sa kanyang isang nakaraang hawak ng isang nakaraang yakap. Ang mahalaga ay narito tayo magkasama muli. Ito ay isang bagong simula o marahil isang pagpapatuloy. Ang kanilang matinik ay mahina, halos bulong sa gitna nga malawa na espasyo ng parking lot. Ang ingay nga ilang sasakyang dumadaan ay naging background lamang sa kanilang pag-usap.
Ang amoy ng usok at goma ay tila nawawala na napalitan ng pamilyar na halimuya ni Elena na kumakapit sa hangin. Ito ay isang pabango na may kasamang malalim na nostalgia ng kalungkutan at ng isang hindi masabing pangako. Ang oras ay tila nababaluktot at nagbabago. Ang nakaraan at kasalukuyan ay nagtatakpo sa isang punto ng walang hanggang pag-asa at pag-ailangan. Ang malumang sugat ay unti-unting nagbubukas, naglalabas ng mga matatamis na alaala at matinding sakit. Kung ito man ay isang pakpapala o isang sumpa, tanging ang oras lamang ang makapagsasabi. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na ang kanilang muling pagtakpo. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, unti-unting luminaw ang mabahaging kanilang nakaraang buhay. Isang kwento ng dalawang pamilyang matagal lang nagkaroon ng alitan, ang pamilya ni Elias na mga tagapangalaga ng sinaunang kaalaman at ang pamilya ni Elena na mga tagapakmana ng isang sinaunang kapangyarihan. Ang kanilang pag-ibig sa nakaraang buhay ay isang paglabag sa mga tradisyon, isang pagtataksil sa kanilang mga angkan. Isang sumpa ang ipinukol sa kanila na maghihiwalay sila sa bawat buhay at kung magtakpo man sila, ang kanilang pag-ibig ay magiging sanhing ang bagong trahedya maliban kung matutuklasan nila ang tunay na pinagmulan ng sumpa at gagamutin ito. Ang pag-amin na ito ay tila isang malamig na hampas sa puso ni Elias. Ang kanilang muling pagtakpo ay hindi lamang tungkol sa romansa. Ito ay isang mabigat na responsibilidad, isang misyon na hindi nila naiintindihan. Ang init na naramdaman niya mula sa kamay ni Elena ay nakaroon na ngayon ng bahid ng takot. Ang dating kagalakan ay napalitan ng isang matinding pangamba, sumpa. Tanong ni Elias, ang kanyang tinik ay halos hindi marinig. Kaya pala ang mga panaginip ko laging natatapos sa digmaan, sa apoy, sa paghihiwalay. Tumango si Elena, ang kanyang mata ay nananatiling nakatingin sa malayo. Ang ating pag-ibig ay itinuring na isang pagtataksil sa mga angkan Elias. Naniwala sila na ang ating pagtatakpo ay magdadala lamang ng kaguluhan. Kaguluhan? Pero mahal natin ang isa't isa. Pagpupumilit ni Elias, ang maalaala na karaang buhay ay sumalpok sa kanyang isip. Ang pag-iwas sa matatalim na tingin ng matatanda, ang pagnanakaw ng masandali sa hardin, ang mapangako sa ilalim ng buwan, ang lahat ay tila laban sa kanila nun. At tila ganito pa rin ngayon. Ang parking lot na dating isang kanlungan ay tila naging isang pitan. Isang saksi sa isang nakaraang trahedya na ngayon ay nagbabanta na lumabas muli. Ang amoy nga usok nga sasakyan ay bumalik. Mas matindi ngayon, tila isang babala. Ang maanino ay tila mas mahaba, mas madilim, at ang bawat ingay ay nagdulot ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib. May mga bagay na kailangan nating ayusin. Elias, bulong ni Elena, ang kanyang kamay ay humawa sa kanyang pisngi. Ang kanyang pahawak ay puno ng awa at pagmamahal, ngunit mayroon ding matinding kalungkutan. Kailangan nating alamin kung paano natin ito matatapos. Sa mga oras na lumibay nga kasagutan. Kung may pag-asa man na putulin ang sumpa, kailangan nilang hanapin ito gaano man kahirap o kadelikado. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang isang pag-ibig. Ito ay isang labanan, isang misyon na kailangan nilang tapusin. Habang nakpaalam si Elena, ang kanyang figura ay unti-unting nawawala sa dilim ng parking lot. Iniwan si Elias na nag-isa sa gitna ng kanyang makaisipan. Ang halimuya niya ay naiwan sa hangin, isang matamis at malalim na paalala ng isang pag-ibig na naglakbay sa mga siglo. Ang tuno ng kanyang sapatos, ng kanyang takong ay naglaho, ngunit ang tuno ng kanyang pangalan, ang tuno ng kanyang pagkilala, ay nanatili sa kanyang puso. Ang biyahe ni Elias Pawi ay tila isang mahabang paglalakbay sa kawalan. Ang mailaw nga EDSA Makati ay tila mga bituin na kumikinang sa isang walang katapusang kalawakan. Ang makotse ay nagmamadali, ang matao ay nagmamadali, bawat isa ay may sariling ma-issue at problema. Ngunit para kay Elias, ang lahat ay tila lumulutang sa paligid niya.
malayo sa kanyang mga iniisip. Ang kanyang isip ay bumabali-bali sa mga salita ni Elena, sa mga alaala ng nakaraang buhay, ang sumpa, ang pamilya, ang pag-ibig. Ang kanyang apartment sa isang tahimik na kanto ang Quezon City ay hindi nakdulot ng anumang kapayapaan. Ang bawat sulok ay tila naktatago nga anino, ang bawat tunok ay tila nakdadala nga bulong nga karaan. Iyon ang gabing hindi siya nakatulog. Ang kanyang isip ay puno nga tanong, ang kanyang puso ay puno nga tinding emosyon. Ang pag-ibig niya kay Elena ay hindi lang isang simpleng pag-ibig. Ito ay isang pag-ibig na bumalot sa kanya, naktulak sa kanya sa isang landas na hindi niya alam na umiiral. Kinabukasan, ang kanyang isip ay nanatiling nakatali sa mga pangyayari ng nakaraang gabi. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho, ang kanyang mga kasamahan ay napansin ang kanyang kawalan ng focus. Kailangan niyang makipagkita kay Elena muli, kailangan nilang mag-usap, kailangan nilang alamin ang lahat. Ang kanilang kwento ay hindi pa tapos, ito ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, determinado siyang hindi na ito magtatapos sa trahedya. Ang kanilang muling pagtatakpo ay naganap sa isang 24,7 cafe, ang Coffee Project, 313, Commonwealth Cafe, Old Balara, Quezon City, Metro Manila. Ang lugar ay punong buhay, ang amoy ngang kape ay lumulutang sa hangin at ang tunongam nga pag-usap ay nagbibigay ng isang nakakapanatak na ingay. Ngunit para kina Elias at Elena, ang mundo sa kanilang paligid ay tila naglaho. Tanging sila lamang, ang kanilang nga salita at ang bigat ng kanilang nakaraang buhay ang mahalaga. Ang malambot na ila gafe ay nagbigay ng isang mainit na glow sa kanilang mamukha, ngunit ang kanilang mamata ay naglalaman ng isang kalungkutan na lumalampas sa liwanag. Elias, panimula ni Elena, ang kanyang tini ay malambot ngunit puno na determinasyon. Kailangan nating maintindihan ang nga ugat ng sumpa na ito. Ang ating mga angkan ay mahabang panahon ng naalitan. Ang pamilya ko, ang mga De La Cruz ay pinaniniwalaang nagtatagungang isang sinaunang sikreto, isang kapangyarihan na maaring maging susi sa kapayapaan o kaguluhan. Ang iyong pamilya, ang mga Reyes, ay mga tagapangalaga nga mga sinaunang ritual at propesya. Ang ating pag-ibig nun ay itinuring na isang pagtataksil sa kanilang mga paniniwala. Ang bawat salita ni Elena ay nabubukas ng isang bagong bintana sa isip ni Elias, nabibigay liwanag sa mga malabong panaginip at hindi maunawa ang damdamin. Kaya ang ating pag-ibig ay isang paglaba sa batas ng maangkan. Sagot ni Elena, ang kanyang mata ay nanunubo sa kanyang sariling tasa ng kape at ang sumpa ay ipinukol upang matiyak na hindi na muling magtatakpo ang mamiyambrong Reyes at De La Cruz sa isang pag-ibig na lampas sa pagkakaibigan. Kung magkagayon man, magkakaroon ng kaguluhan, ng kamatayan, ang pagkaunawa ay tila isang malamig na hampas sa kanyang puso. Ito ang dahilan ng kanyang paulit-ulit na panaginip ng digmaan, ng pahihiwalay, ng pagkawala. Ito ang dahilan ng matinding kirot sa kanyang dibdib sa bawat pagkakataong naalala niya ang hardin at ang mabulong. Hindi lang ito isang pag-ibig na